Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Inagkala ka, dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Dakilang biyayang pangako niya, sumilay na. Marami tayong pinanuntunan sa buhay na ito at napakahalaga upang sa buhay pananampalataya maipakita ng Diyos ang kanyang mapagpalang pag-aaruga na tayo natitipon sa banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Buhay pagpapalaman din na ating ibig na makamit ngayong tayo natitipon. May panununtunan tayo sa pangaral ni Hesukristo sa mabuting balita. Tumatanggap tayo ng kanyang katawan na dugo. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng punong saserdoteng si Helcias, "Nakita ko sa templo ng Panginoon ang aklat ng kautusan. Ibinigay niya ito kay Safan at binasa naman ito. Nang matupad na ang iniutos sa kanya, nagbalik siya sa hari at sinabing nabilang na ang salapi sa templo at naibigay na sa mga kinauukulan. Sinabi pa niya, ako'y binigyan ni Helcias ng isang aklat at binasa niya ito sa hari. Nang marinig ng hari ang nilalaman ng aklat,
Pinunit niya ang kanyang kasuotan. Tinipon niya ang saserdote Helsias. Tinipon niya ang saserdoteng si Helsias, si Ahikam na anak ni Safan, si Akbor na anak ni Mikaya, ang kalihim na si Safan, at ang mayordomong si Asaya. Sinabi niya, "Isangguni ninyo ako at ang buong Huda sa Panginoon tungkol sa nilalaman ng aklat na ito. Matindi ang galit niya sa atin dahil sa pagsuway ng ating mga ninuno at sa di natin pagsunod sa mga utos na narito." Ipinatawag ni Haring Osias ang matatanda ng Huda at Jerusalem, at sila'y nagpunta sa templo ng Panginoon kasama ang mga saserdote, ang mga propeta at ang buong bayan. Pagdating doon, ipinabasa niya ang aklat na nakuha sa templo. Pagkabasa, tumayo sa plataporma ang hari at taimtim na nangakong susunod sa kautusan at sa lahat ng tuntunin. Ang lahat ng naroon ay nakiisa sa hari sa pangako nito sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Ituro mo ang layunin ng mga utos mo sa amin. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, "Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni nang mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta."
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Tuloy-tuloy ang ating pinusukri sa kanyang mga pangangaral sa mga alagad at napibigyang daan ang kalooban ng Diyos sa matuwid na pamumuhay na isinasaalang-alang nito ng mga alagad sapagkat inihanda na ating Pinasokristo ang mga alagad na ito na sa pagdating ng panahon ang mga bagay nito ay kanila naman ding ipangangaral at upang ang lahat ay pagtibayin sa kanilang kasalukuyang pamumuhay na mayroon ngang kahalagahan at kahulugan itong kanilang mga tinanggap na aral ng ating Pinasokristo o pangangaral sa mabuting buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabihin natin, ang mga alagad na ito ay busog na busog sa mga pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Ang naiiwan na lamang na kulang ay ang pagdating ng pagkakataon na matutunghayan nila ang pagpapakasakit, kamatayan at lalong-lalo na ang muling pagkabuhay ni Kristo upang ang mga ipinangaral ni Kristo na binigyang daan ng mga alagad sa kanilang buhay ay lalong may halaga, lalong nagtutumibay sapagkat may kaugnayan ito sa pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Pinasokristo. Ika nga, dibdiban ngayon, dibdiban at walang pag-aalinlangan kung hindi tunay na may dating ang mga bagay nito at lalo nilang nakita ang kahalagahan na maitinuturo ni Kristo sapagkat ito'y nakaugnay sa kanyang pagpapakasakit, sa kanyang kamatayan at lalong-lalo na sa kanyang muling pagkabuhay. Ito sa unang bahagi ng ating mabuting balita, ang pangangaral ng ating Pinasokristo sa mga alagad tungkol sa mga bulaang propeta upang gamitin niya ang salitang mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Itong pag-iingat na ito, ibig sabihin, ang mga alagad ay dapat mulat sa katotohanan kung ano ang takbo ng buhay na may angking kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay nakikita ng mga alagad kung ano ang uri ng buhay na umiiral sa balat ng lupa upang sabihin supposedly, pero taliwas at salunga naman ang nakikita ng mga alagad sapagkat may halimbawang binibigay ang ating Pinasokristo na madalas niyang baggitin ang tungkol sa mga Pariseyo, tungkol sa mga Saduseyo, tungkol sa maraming mga tao na talagang naroroon at maaligid sa ating Pinasokristo para abangan ang mga himalang gagawin ni Kristo at hindi iyong mga aral na idinudulot ni Kristo para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Pinapahayag ang mga bulaang propeta na ito na dumating sa kasaysayan ng lumang tipan na baka ang mga bagay na ito ay dumating sa kanilang kapanahunan at darating din ito pagkalipas ng mga pangyayari sa buhay ni Jesucristo sa kanyang muling pagkabuhay, lalong-lalo sa kanyang pag-akyat sa langit. Itong mga bulaang propetang ito ang magpapabago ba sa puso't isipan ng mga tao? Noong at nakabibigani ang mga bagay na ito, yung pala'y taliwas ito sa aral ng mabuting balita. Yan ang aabangan ng alagad pagdating ng panahon sapagkat wala na si Kristo. Ang iniwanan ni Kristo ay ang aral at gawa at mga alituntunin tulad nitong binabasa natin sa mabuting balita. Ito na lamang alaala. Kaya sabihin ni there is the great impact of all these things in the suffering, in the death, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Naganap na ang pangyayari upang sabihin, balikan nila noon nangaral si Kristo tungkol sa mga bulaang propeta. Akala natin natapos na ito sapagkat binanggit niya ang mga Pariseyo at binanggit niya ang mga tao na talagang ayaw tumanggap sa kanya. Pero pagdating pala ng panahon, may masahol pang mangyayari sa atin
Kaya babalik at babalikan natin ang mga aral ni Jesucristo at ito'y bibigyan natin ng ibayong kahulugang kalakip ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay na ating Panginoong Jesucristo. Ito rin ang daan na ang ginagawa natin ngayon. Itong banal na misang ito, tayo ay nagdiriwang ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Kalakip itong mabuting balita kung paano natin ito maisa sa buhay. Kaya pinahayag na ating Panginoon Kristo, mga bulaang propeta, walang puwang sa daigdig na ito. Pero para sa mga alagad, may makikita nila ang talagang tunay na kahulugan nila mismo bilang propeta ng lipunan o propeta ng simbahan o propeta ng sambayan ng kanilang kinabibilangan. Kaya inugnay na ating Panginoon Kristo ang mabubuting gawa at ang ito'y tulad sa talinghagang ang punong kahoy na nagbubunga ng masama o ang masamang punong kahoy hindi pwede magbunga ng mabuting mga bunga upang sabihin manatili kayo sa kabutihan ng inyong buhay. Ito yung sa likod ng mga talinghaga sasabi natin Panginoon Kristo, remain holy as your Father is holy. Ibig sabihin, panatilihin ninyo ang kaganapan ng magandang buhay na itinuturo ko sa inyo. Ito'y napakahalagang alituntunin na inyong buhay, sangkap ng mabuting buhay upang anuman ang inyong ganapin, salita at gawa, may bungang idudulot ito na pawang kabutihan, kabanalan din ang makikita. Upang sabihin ko ano naging layunin ninyo sa buhay na ito, na mabubuti ang inyong mga gawa at sangkap nito'y mabubuting lahat, ang ibubunga din ito ay mabuti sapagkat ang kalooban ang siyang pinagagalingan nito. Kung kayo may malinis na kalooban, maganda ang maibibigay ninyong buhay sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Pero kung mayroong kasamaan ay yung kalooban, ipapapalaganap din kayo ng kasamaan sa buhay. Kaya ibig sabihin ng ating Panginoon Kristo, ganapin ninyong lahat itong mga itinuturo ko sa inyo, may ibubunga itong mabuti para sa inyo, para sa inyong pinaglilingkuran, para sa buong sandaigdigan. Hindi na wala sa isipan ng maalagad ang mga bagay na ito na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Kaya nagkaroon ng bunga ang kanilang pagsisikap na talagang gagawing mga alagad ni Kristo ang lahat ng tao upang sila ay binyagan o bautismoan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya binalikan ng mga alagad upang paliwanag nila, may mga tao talagang mga bulaang propeta, tunay na kapipinsala iyan sa buhay pananampalataya. At may mga tao namang tapat at naglilingkod sapagkat ang mabuting balita ang siyang nagiging patakaran nila, pamantayan at panuntunan nila sa buhay. At kung ginagawa nila ito, manatili sila sa kabutihan, kabanalan ng buhay. Ito ang pagsunod na sa kalooban ng Diyos. Sa bandang huli na ating mabuting balita, pero susunod pa sa chapter 7 na ito, napakarami pang ipinapahayag ni Kristo na mga alituntunin sa buhay. Pero itong binabasa natin mabuting balita, paano natin ipakikilala si Kristo sa mga tao? At paano natin ipakikilala si Kristo sa ating puso't kalooban? Paano natin ipakikita si Kristo sa salita at gawa sa ating pinaninindigan sa buhay na ito? Kung ano pinapanigan natin, kung ano yung idinadangal natin, at kung ano yung higit na nagiging kalakaran sa buhay, meron ba itong maka-Diyos na alituntunin, maka-Diyos na pahayag, maka-Diyos na larawan, upang sa gayon ang buhay natin ay tunay na maging pagpapala ng Diyos sapagkat tayo naglalarawan ng Kristo sa buhay natin at pagpapala. Dito tayo higit na makikilala. Ginawa ng mga alagad ang mga bagay nito at ibig nila na ang mga bagay nito ay siya rin maging larawan ng lahat ng mananampalatay sa sabat-bat sulok ng sandaigdigan at ito'y magpakailanman nagaganapin
Patuloy nawa tayong nagpapakilala kay Kristo sa ating kapwa ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina't makapanalig upang tayo dumulog ngayon sa lahat ng ating mga kahilingan upang maipakilala natin ang Diyos sa ating sariling buhay at ito'y tunay na pagpapalang makakamit natin. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa pinahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha naway huwag mapagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapaghangad na pinuno. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Makapanalig din natin itataas ang lahat ng ating mga ibig na makamit sa buhay na ito, sapat alam natin na ito'y pagpapala ng Diyos. At sa mga na ito'y dito natin na ipapakilala na tayo mga kapanalig ni Jesus sa kanyang salita at gawa at naninindigan upang ang larawan ni Jesus sa buhay natin, pagpapalang handog. O Ama, dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog. Marapatin mo kaming may kalakasan sa buhay pananampalataya na anuman ang aming ganapin, salita at sa gawa ay mangyaring lahat sa ngalan na ating Kristo. Kaya ang lahat na ito, Ama, ay dudulog namin sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Buhay pagmamahal, alak at hinabay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong tapat, kami alay ng iyong bayan. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itiras na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
Pinagbibigyan mo ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ay nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa mamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel, nang sisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kaluhian mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Panginoon, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pigtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang kamatayan mo, Panginoon, aming ipinapahayag. Ang muli mong pagkabuhay ay ipinagdiriwang hanggang sa iyong pagbabalik. Hanggang sa iyong pagbabalik. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawad mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, Ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Makilala nawa tayo na nagpapahayag ng mabuting balita, salita at sa gawa, at di natin maipapalaganap ang ating pagiging kapanalig ni Kristo. Ating ngayong awitin ang panalangin itinuro niya sa atin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ama sa amin. Sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin. Sa at patawarin ang aming sala, tulad ng aming pagpapatawad sa nagkakasala. Huwag mo kami ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Piniso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbatian tayo at mabigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga
Tunghayan natin ang ating pinusukri sa dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapanalig ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa ina ng laging saklolo. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong gili mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin, sa aming Ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasang kami iyong tutulungan. Amen. Aming ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatangha sa kabarbanadang sakramento at sa ating pong pagtatanod kalakip ang ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain ng pagdiriwang ng banal na misa.
Mga kapanalig, bilay isang bayang tinawag ng Ama kay Hesus Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesus Kristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Mapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cervi et antiquum documentum novocet. Panem de cielo, prestatisti eis. Ame delectamentum in se avente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribuo quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum.
ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin sa Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga alip. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentus Toli, O Sacrament Divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Sa matayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro